Okay mga kamads, mga kaibigan, copy strike na naman ang ating usapan for today's video, and si Gigi Delana po yung ating subject for today. So, explain lang natin na ganito kasi, 'di ba, may intellectual property tayo. Any creation na ginawa natin, may automatic intellectual property protection 'yon. Kapag likha mo or ginawa mo, kunyari meron kang gumawa ka ng merch, gumawa ka ng figurine, may trademark 'yon. Pero kapag ka naman galing sa utak mo, sinulat mo, binidyohan mo, kinanta mo, copyright naman yon, okay? So, ang case dito, since sa pagkanta to, copyright. Okay, sino ba si Gigi Delana? Imposibleng din nyo kilala kapag kakinlik nyo tong video na to. Siya ay isang singer and mostly nagko-cover siya, okay? TLDR nitong kwento niya, napapakinggan natin, kinapi strike yung YouTube niya ng isang local production house ng isang music. Okay, hindi ko kilala kung sino kasi ayaw nila sabihin kung sino pero bahala na lang kayo. Ayoko rin mag-name drop, baka mas cyber libel ako. Try natin, i-delete or pwede naman ibigay sa kanila yung half ng kikitain. Wala, strike talaga, take down. Okay. Okay yun, so yan, wow. Okay. Alam mo yun, para kami, tumutulong lang kami. Why would you do that sa napakaliit na channel and you guys are so big? And you can handle a lot of artists. Tapos, sa napakaliit na channel na nagpapasaya na maraming tao, you wanted to strike it down. You strike it down. Sorry, medyo naiinis pa ako kasi tama. Hindi nila kami kinausap. So, I was so devastated. Okay, so pause lang natin na explain ko lang sa inyo yung proseso sa YouTube. Okay, so sa YouTube kasi may tatlong klase ng copy kung paano mo i-assert yung right mo kung ikaw yung copyright holder, okay? Pwede kang dadaan ka muna doon sa proseso ng YouTube. How is that? I-report mo muna. Halimbawa, may gumamit ng video mo. Okay? Kung hindi siya under fair use, usually nati-take down yung video, okay? Ibig sabihin pag may re-upload, ayun, mati-take down ka. Pero kapag ka naman may copyright protection, kapag naman halimbawa sa case ko sa GMA7, minsan pinapagamit nila yung videos nila. Kaso may copy claim na tinatawag. Ibig sabihin, sa copy claim, yung pera sa kanila. Sa'yo, gamitin mo yung video mo, all goods yan. Kung mapapansin nyo, maraming channels na nagre-re-upload ng music dito sa YouTube. Depende sa record label, pwedeng nilang gawin is i-copy strike ka, i-copy claim ka, or wala. Hahayaan lang nila yung music na gamitin. Halimbawa, yung kunyari, kumuha ka ng music galing kay Eminem. Ginamit mo yung monster niya na kanta. Yung record label niya, yun ang hahabol sa'yo. Either ika-copy claim ka, ibig sabihin, yung monetization sa kanya, and then yung monetization sa kanya at saka yung views sa kanya din mapupunta yan or makikredit sa kanya yon. Ma-add yon dun sa principal account ng record label niya. So ganun usually yung mga nangyayari dito. Yung isa naman ay copy strike. Talagang iti-take down nila yung copy strike. Yung isa, iti-take down nila yung video mo tapos i-strikean yung channel mo. 3 strikes, you're out. Yung isa naman, copy block. Iba-block lang nila yung video, hindi mo pwedeng i-play sa channel mo. So, ganun gumagana yung mga artists and record labels na merong mga malakas yung copyright protect nung gamit nila. Usually, nangyayari yon sa music. Now, paano yung mga cover songs? Kasi, ito yung bread and butter nitong si Gigi. Okay, explain natin. Sa cover songs naman, halimbawa, kasi meron akong video dito na kinover ni Looney yung Poetic Justice ni Kendrick Lamar. Yung cover niya na yon ay pinayagan nung record label, okay? Tapos, kaso sa monetization, hati, okay? 50-50. Most likely, ganon yung nakukuhang deal ni Gigi Delana kapag kumakanta siya ng mga cover songs. Halimbawa, yung pakinggan nyo yung mga Paramore cover niya.
at saka yung Avril Lavigne niya. Ang galing, sobra. And meron pa dyan yung kay Alanis, yung ironic na kanta niya. So most likely, ang ginagawa ng record label sa kanya, since may copyright protection sa kanila yon, oy, gamitin mo yan, GG, pero hati tayo sa bayad. Sila, cool lang, okay, sige. So doon yung bread and butter ni GG. Now, I don't know kung ano yung deal ng mga record labels nito kapag kino-cover niya yung kanta niya sa mga events. Kasi iba pa yun eh. Dito sa YouTube kasi straightforward lang yan. Naranasan ko na yan personally. Kasi may mga lalo na nung naging guest ko si Looney dun sa Nico David podcast nung araw, nakita ko yung ginawa sa akin ng record label, di ba? So, ngayon naman, dito kasi yung local record label, ini-strike siya as in walang niha-niho. Hindi nakipag-deal sa kanya kasi pwede rin nang gawin yon. Kumbaga no hard feelings yon, consequences yon ng action mo kapag ginamit mo yung kanilang mga kanta na may copyright protect sila. Tandaan nyo, miski yung pagko-cover kasi ng kanta, it's different from fair use. Ito fair use to. Bakit? Kasi commentary to. Nagko-comment ako doon sa issue ni Gigi Delana, doon sa mga record label nila, okay? Hindi ko kumbaga iba yung rules sa fair use, iba rin yung sa pag-cover ng kanta. Napaka-nuance kasi ng usapan ng copyright eh. As a content creator na nag-a-upload, ako almost everyday ako nag-a-upload, di ba? So dapat alam niyo yung mga yan. Miski yung paggamit ng konting clip lang, kunyari gumamit ka ng clip sa ganitong show tapos i-upload mo nang walang ganito, nang walang kwento-kwento, walang transformation through commentary, pwede ka ulit i-strike. Wala lang, ganun talaga. O tuloy na natin. And sobra ako naiinis. Pinabura yung YouTube channel, ganun. Yes, Strike eh. As in, shut down. Ito ba yung bakit nga ba? Yes, Yung ba? ganyan tayo na may bakit nga ba? Tapos ito yung kinover namin yung mga ibang parang Tagalog songs. OPM songs. Kaya nga hindi kami nag-OPM. Now you know, kaya hindi kami nag-OPM. Kasi strict ang OPM. Ngayon, ito i-research nyo. Naalala nyo yung nangyari sa Agsunta at saka sa December Avenue. Palagay ko, yun yung naging precedence nun. Ito yung precedence nun. Mag-cover kayo ng kanta, bahala kayo. Kaming mga record label, titindigan namin to. Mag-cover kayo, i-strike namin kayo. Ano yan, walang warning, no warning shot yon. Pagka nakita namin na lalo na ginagatasan nyo kami, ayan na. Hindi ko maintindihan kasi pwede naman nilang hatiin yon. Now, I was doing a little bit of research kung ano yung pwedeng maging rational ng isang record label kung bakit nila gagawin yon sa isang artist tulad ni Gigi. Ang sagot doon is to protect their own artists na mga Pilipino din. Kasi nga, nasa isang market sila eh. Diba? Kuha nyo. Ang market nila ay mga Pilipino na listeners. Ang problema doon, nakikinig kasi ko kay Gigi. Minsan, mas maganda yung cover ni Gigi. Okay? Mas maganda talaga siya. And siguro, yung nakikita nila na kapag nag-cover si Gigi, mas mataas pa yung views kesa dun sa artist nila. Same with what happened to Agsunta versus December Avenue before. Paglabas pa lang ng bagong single ng December Avenue, meron na agad cover yung Agsunta na naglalaban dun sa views. So, as a record label, kailangan protektahan mo yung artist mo. Paano mo gagawin yun? Putya, sige, gamitin mo yan. Kaso isa-shutdown ka namin. Kaya ayaw nila ng hatian. Which is shameful. Kasi, ang galing sobrang nitong tao na to kumanta. Lalo na yung mga Paramore cover niya. On repeat ako dyan, Like, sobrang galing niya kasi. Mas malinis pa kay... At ano ba yung kinanta niyang isa? Hindi ko kasi pwedeng i-play dito eh. Yung diction niya, sobrang galing talaga. Yung pagpo-pronounce niya ng words, galing, sobra. So,
So this is my take on the matter. Baka yung mga GG fans magalit kayo. In-explain ko lang sa inyo kung paano mag-isip yung mga record label. Kasi corporate sila eh. Hindi naman sila mga artist eh. Yung mga artist nagkakaintindihan yan, mata sa mata. Pero yung mga sanggalang na corporate overloads nila, wala yan. Ano yan, kung kanino yung sa amin, ito yung sa amin, poprotektahan talaga namin hanggang sa dulo ng laway namin. Anyway mga kamads, mga kaibigan, pakinggan nyo na lang yung mga cover niya. Gege mga lods.